Bago tayo dadako sa ating pag-aaral patungkol sa panalangin, hayaan muna nating iyuko ang ating mga ulo at tayo ay makipag-unayan sa ating Diyos. Aming Ama, salamat po Panginoon sa oras na ito na muli ay lumalapit kami sa inyo at patuloy na humihingi ng iyong kaalaman, karunungan patungkol sa aming pag-aaral ngayon kung paano makipag-ugnayan sa iyo o kung paano manalangin. Turuan mo nga po kami Panginoon dahil hindi namin alam kung anong mga sasabihin namin, kung anong mga paraan na kami ay makakadulog o makakapasok sa pakipag-ugnayan sa inyo. Tulungan niyo po kami Ama at patuloy na kayo po ang siyang manguna. Salamat po Panginoon sa iyong pagsama sa amin sa aming pag-aaral na ito. Hiniling namin ang iyong gabay sa bawat isa na makikinig ng iyong mga pag-aaral na ito na itimo mo sa puso ng bawat isa ang bawat mga detalye na aming pag-aaral ngayon patungkol sa pananalangin. Salamat po Panginoon sa iyong pagsama sa amin sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo pong bawat isa. Amen. Mapagpalang oras sa inyo lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang aking tatalakayin ay patungkol sa panalangin. Ang pagkipag-ugnay sa Diyos. Ang pagtawag ng Diyos ay natawag na dasal. Kung papaanong hindi tayo nabubuhay kung walang oxygen, ang ating pananampalataya ay hindi lalago at hindi magiging matatag kung hindi mananalangin ng taimtim. Ito ay paraan na binigay ng Diyos sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Ito ay susi sa makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa ating buhay at sa iba. Paano manalangin? Makikita natin ang ilang prinsipyo sa pananalangin tinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ayon sa Lucas, Kapitulo 11, Kabanata 2 hanggang 4. Sinasabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso. Una, nagsisimula ang panalangin sa relasyon sa Diyos. Ayon sa verse 2a. Tayo ay nagsisimulang maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap at pananalig kay Jesus. Ayon sa 1:1-12. Na ang sinumang tumanggap at nanalig sa Kanya, kay Jesus, ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Para maging epektibo ang isang panalangin, kailangang may relasyon ang tao sa Diyos. Ito ay mangyayaring kapag si Jesus ay tanggapin sa buhay ng isang tao bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At kung tinanggap mo rin si Jesus, dapat maging malago ang iyong relasyon sa Diyos. Kung paano magiging malapit tayo sa mga taong laging nating kausap, gayon din naman sa Diyos kapag laging tayong nakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ang ating relasyon sa Kanya bilang ating Ama ay mas nagiging malapit at malalim. Pangalawa, kinakapalooban ng pagsamba. Sabi niya, sambahin nawa ang iyong pangalan. Sa panalangin tayo ay sumasamba sa pamamagitan ng pagbanggit na may mataas na pagkilala at pagrespeto sa Kanyang katangian at mga gawa bilang Diyos. Sa ating panalangin, binibigkas natin ang mga salitang papuri sa Diyos na may pagkilos. Maaari nating sabihin sa Diyos ang ganito, O Diyos, Ikaw ay tapat, makapangyarihan, mapagpatawad. Habang tayo ay nakaluhod, nakataas ang kamay o nakayukod bilang gesture ng pagsamba.
Okay, pangatlo sa paano manalangin, kinapapalooban ng kalooban ng Diyos. Sabi niya, dumating nawa ang iyong kaharian. Ang kaharian ng Diyos ay nangangahulugan ng kanyang pangunguna bilang hari sa ating buhay. Sa pananalangin, dapat pakiramdaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng gusto nating hilingin sa Kanya ay makabubuti sa atin. Kaya dapat sa paghingi natin sa Kanya, bukas tayo sa anumang Kaniyang isasagot sa atin. Dapat ang gusto ng Diyos ay masunod at hindi ang sa atin. Pang-apat, paano tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos o paano tayo manalangin ay kinapapalooban ng paghingi ng ating pangangailangan. Sabi niya sa verse 3, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Ano man ang ating mga pangangailangan, tayo ay makahingi sa Diyos. Hindi lang personal na pangailangan ang pwede nating hingin sa Diyos. Maging ang pangailangan ng ating pamilya, ibang tao, ating simbahan, pamahalaan, o maging ng ating bayan ay maaari din nating ilapit sa Diyos. Kailangan lang ang hilingin natin sa Kanya ay naaayon sa Kanyang kalooban. Ano mang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniwala kayo. Sabi ng Mateo Kabanata 21, talatang 22. Panglima, paano tayo manalangin? Kinapapalooban ng pagpapatawad sa kapwa at paghingi ng tawad sa Diyos. At patawarin mo kami, sabi ng verse 4a, dun sa ating text, sabi niya, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Sa panalangin, nakahanda kang magpatawad sa mga taong gumawa sa iyo ng hindi maganda at ganoon din naman nakahanda ka ring humingi ng tawad sa Diyos. Ang taong nais tumanggap ng kapatawaran sa Diyos dapat marunong din magpatawad sa iba. Pang-anim, kung paano tayo manalangin, kinapapalooban ng paghingi ng pag-iingat at kumpay sa tukso at pagsubok. Sabi niya sa verse 4b, at huwag mo kaming hayaang matukso. Si Jesus ay nagtagumpay sa tukso ng dyablo nung siya ay nag-ayuno at nanalangin. Kaya naman ang payo niya sa kanyang mga alagad ay manalangin din upang di madai ng mga tukso. Sa Biblia, ang taong nagtatagumpay sa mga sari-saring tukso at pagsubok, mga taong mapanalanginin. Kung nais natin magtagumpay sa mga laban ng buhay, kailangang laging manalangin. Na Mateo 26, talatang 41, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Mga dapat tandaan sa panalangin. Una, hindi kailangan ang paulit-ulit na salita. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita. Walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala ninyo pakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Yan ang sabi ng Mateo Kabanata 6, talata 7. Pangalawa, mga dapat tandaan sa panalangin ay manalangin sa pangalan ni Jesus. At anumang hilingin ninyo sa pamangalan ko ay gagawin ko upang luwalhati ng Ama sa pamagitan ng anak. Sabi ng John chapter 14 verse 13. Pangatlo, mga dapat tandaan sa panalangin, maaring manalangin kahit saan o anumang lugar. Sabi ng Jeremiah 23 verse 23, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nanatili sa isang lugar lamang. Ganun pa man, maliban sa personal na panalangin, mahalaga rin na manalangin kasama ng iba sa pangkalahatang pananalangin o prayer meeting. Sabi ng Acts chapter 1 verse 14,
Lagi silang nagsama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Sa pang-apat, mga dapat tandaan sa pananalangin, tumawag sa Diyos ng direkta at di kailangan gumamit ng larawan o ibang tagapamagitan sapagkat siya ay sapat na. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, sabi ng John chapter 4 verse 24. So panglima, kung paano tayo dapat manalangin, ipanalangin din ng iba, huwag puro sarili lamang. Una sa lahat, sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 1, na una sa lahat, pinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng mga tao. Maaring gamitin ang gabay ng mga daliri sa pananalangin. Una, taong malapit sa iyo ang iyong ipapanalangin. Pangalawa, o hintuturo, mga tagapanguna sa simbahan o sa ating church ang iyong papanalangin. Pangatlo, ay ipanalangin mo ang ating komunidad at pamahalaan. Ito sa kalagitnaan po. And then, pang-apat, yung tinatawag nating palasinsingan, ipanalangin mo yung may mga sakit o nadi-discourage ng mga tao. And then, panglima, ay panalangin mo ang iyong sarili o sarili nating pangangailangan. So, mahalaga na alam mo itong 5 bagay na ito. Na taong malapit sa iyo, mga tagapanguna sa pananambahan, ating komunidad at pamahalaan ay ating panalangin, may sakit o mga nadi-discourage na mga mananampalataya. And then, panglima ay ang iyong sarili o ang iyong mga pangailangan ay iyong idulog din sa Diyos. Kaya sabi ng Mateo 11 verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Amen. So yan po ang patungkol sa pananalangin. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa may naintindihan kayo sa ating pag-aaral na nito patungkol sa pag-ipag-ugnayan sa Diyos o kung paanong mananalangin. Tayo magwakas sa pananalangin. O aming Ama, salamat po Panginoon sa pagkakalaw mo sa amin ng karunungan sa aming pinag-aaralan patungkol sa pag-ipag-ugnayan sa iyo o pananalangin. Salamat po Panginoon. Pagpalain mo po ang mga kapatiran nito na nakinig ng salita at nag-aaral ng patungkol sa lesson ng pagdidisipulo sa iyong pangalan. Salamat po Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.